Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, magbibigay tayo ng maiksing review tungkol dito sa acoustic 50 watts na amplifier board na gumagamit ng TDA 8264. So, tandaan natin TDA 8264. Meron ding TDA 8264 EH, tapos TDA 8264 EHQ. Yung AH tsaka EHQ ay 25 pins po yung paanoon. Meron siyang 25 pins, tapos 4 channel yung kanyang amplifier. 41 watts per channel. So, apat na 41 watts yung EH tsaka EHQ. So, ngayon dito, sa ito lang, TDA 8264 ay ano lang siya, 50 watts. Tapos, naka BTL yung kanyang output. So, bridge tied load. Ibig sabihin yung BTL, hindi siya single-ended. Which is, lagi kong inuulit-ulit, yung single-ended ay yung kabilang wire papunta sa speakers ay nakakonekta sa ground. Okay, yung bridge tied load, yung BTL, ay hindi po naka-ground. So, yung output niya, dito sa ginagamit na chips, ay direktang nanggagaling dito. Ayan. So, walang isa dyan na wire na papunta sa speakers na nakakonekta sa ground. Ayan. Okay, so tinan nyo ng maigi. So, mukhang disente. Ayan. Tapos, meron na siyang tone control, bass, treble, tapos volume. Ayan, mukhang disente naman yung board, di ba? So, ito yung nakikita natin online. Meron pa tong available na ganito sa Lazada at saka sa Shopee. Iwan ko lang sa ibang mga tawag nito, online platforms. Ayan. Okay, so napakasimple, madaling gawin. So, hindi sa atin to, bigay to nung nanay nung sinervisa natin. At sa anak daw niya to, project sa school, high school, tapos yung anak daw niya yung nagkakabit ng parts, tapos naghihinang. So, maganda, hindi pangit yung para sa estudyante, beginners pa lang, yung hinang. Tapos tama yung choice na ginamit niya. Ginamit niyang soldering lead. Ayan, makintab, maganda yung pagkatunaw. So, maganda, maayos. Ayan, So, batang babae yung nagkabit nito, lahat ng pyesa, tapos siya na rin yung naghinang. Tapos, chinek natin lahat ng kanyang parts. Dito yung mga kinakabit. Alam naman natin, normal lang yung magkakamali sa pagkakabit ng mga pyesa. Lalo na't mga baguhan. Natural lang yun. So, kahit nga tayo nagkakamali pa rin minsan Pero dito, chinek natin isa-isa lahat ng capacitors, resistors, tapos itong transistor kung hindi baliktad. So, tama lahat. Walang sumablay kahit isa. Tama lahat siya. Okay? So, mukhang sabi ko sa inyo, mukhang decente siya. Tapos, yung presyo naman ay, kung titingnan natin online, hindi siya gaanong kamahalan, Okay? So, single channel lang siya. Ayan, So, dalawa lang yung kabitan ng speaker. Tapos, 12 volt supply. So, hindi ito sponsor, Meron tayong lead acid battery dito. Hindi ito sponsor. Nag-provide tayo ng malaking battery. Ginagamit po natin yan sa mga pang-testing ng mga car stereo, car amplifier na 12 volt siya pero nangangailangan ng mataas na amperahe. Okay? Tsaka yung ibang mga public address amplifier, yung battery operated, yung 12 volts na public address amplifier. Yan, kaya nag-provide din ng ganyang battery malalaki. Pang sasakyan talaga to. Ayan. Okay? So ito, meron na tayong ginawang nito, short video kung paano tumunog to. Pakinggan nyo na lang kung marirecognize nyo ba yung naririnig kong kunting problema doon. Okay? So ito na. Susubukan nating iparinig sa inyo kung magustuhan nyo yung tunog. So volume tayo. Ayan, So, yung pihit natin konting-konti pa lang, Ayan. Nasa 7 o'clock pa lang siya, 8 o'clock. Mukhang may kalakasan, pero yung tunog ay hindi kaya-aya. Napaka-distorted niya.
distorted. Pag nakalagay na sa box, malakas na yung bass na yun. Pero, hindi ko gusto yun dahil alam ko na hindi dapat ganun yung tunog kahit nasa bass. So, hinaan natin siya, no? Ayan. Okay? Medyo malinaw siya pakinggan. Lakasan natin konti. Tapos, bawasan natin yung bass, ano, kung magbabago siya. Okay? So, medyo malinaw siya pakinggan. Tunog mid rin siya. Ayan, tinudo na natin yung kanyang treble control. Lakasan natin. Ayan, distorted pa rin. So, ito na siguro yung pinakaunang amplifier na ni-review natin, no, na i-test natin na hindi ko pwedeng i-recommenda. Dahil napaka-distorted. So, biruin nyo, hindi pa tayo tumuntong ng nung 9 o'clocking volume natin. Grabe na yung yung distortion niya. Ang lakas, tapos dinig mo yung distortion niya. Hindi talaga hindi maganda pakinggan kung sa term ng mga professionals yung tinatawag na fatiguing. Ano yung fatiguing? So, sound fatiguing, ibig sabihin siya, kung papakinggan mo siya, parang tawag doon, nakakapagod tingnan. Nakakapagod pakinggan dahil nga hindi maganda yung tunog. Okay, so balik natin yung bass, tapos sinaan natin yung treble. Ayan, so ganun pa rin. So try natin sa ibang tunog. Milo naman tayo, subukan natin sa Milo kung magno-normal siya. Distorted pa rin. Napaka-distorted pa rin. So, hinaan lang natin. Ayan, in-off na natin yung bass. Off din natin yung treble. So wala naman, bland na bland, kulang na kulang. Ayan, so napakapangit talaga ng tunog. Napakapangit, kaya huwag kayong bumili ng ganitong klase. So subukan natin if i-troubleshoot, So subukan natin kapag may time tayo. Titingnan natin baka yung kanyang problema ay dito lang sa tone control, mali yung design ng tone control, o mali yung design ng kanyang amplifier, o kusang sa chips. Baka napakapangit na klase yung chips. Kaya subukan natin i-troubleshoot to kung kailangan palitan natin ng chips para makuha lang natin kung saan yung problema, susubukan natin. Okay? So hanggang dito na lang tayo siguro, uulitin ko, huwag kayong bumili ng ganitong klase. Huwag kayong bumili, hindi siya maganda pakinggan, tapos sayang lang yung pirang ibabayad natin. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.